they are about to take the city. Ang kukuhanin mo ngayon ay hindi lamang isang kapuranggot na mga pagpapalot ng hapon. Ang kukunin mo ngayon at dahil apakan mo ay isang syudad na dating lugar ng kahirapan, ngayon magiging lugar ng pagpapalot. Dating lugar ng iyong prison. Prisoner ka ng iyong past, pero ngayon ang lugar ngayon itetake mo kasi ngayon mas maganda na ang mangyayari sa buhay ko. May Kristo na sa buhay ko. I will take! I will take the city. Ang ganda po ng kantang binigay ng Diyos sa ating Bishop. Sabi po doon sa kanta, let's put on the armor of God and take the city for God. The enemy's camp is trembling, for the kingdom of the finger of God is here. Let's trample down the enemy and wipe them out completely. Jesus won in Calvary. What we will do? Let's march in victory. March in victory. March in victory. March in victory. For the kingdom of God is here. Pwede ba tayo tumayo? Nasa celebration mode na tayo, mga kapatid. Sabi ko sa kanta, let's put on the armor of God and take the city for God. The enemy for the finger of God is here. Let's trample on the enemy and wipe them out completely. Jesus won Calvary. Let's march in victory. March in victory. March in victory. March in victory. For the kingdom of God is here. March in victory. March in victory. March in victory. For the kingdom of God is here. Yung pong pinapakit natin march in victory is because you are marching towards the city. At iaapakan mo yung city na yon, taga saan ka ba? Kaysan? Bawal? Bawal? Meron ba dito taga Mars? Yung mga pinatabi ko, mukhang taga Mars yan. Bakit hindi pa siya nagpa-participate hanggang ngayon? Sabi sa katabi mo, galaw-galaw, brother, sister. Sabihan mo yung hindi pa kumagalaw, taga Mars ka ba? Kung hindi, mag-Mars ka na! Habang pinapasok natin ang city, nagde-declare ka na pinoposes ni Jesus ang city na yun. Pinoposes ni Jesus ang pamilya mo, ang linya. Pinoposes ni Jesus ang eskwelahan mo, ang kumpanya mo. Pinoposes ni Jesus ang puso mo. Come on, as we march, let this be a prophetic gesture that we are conquering the city for Jesus. Get ready! March in victory! March in victory! March in victory! For the kingdom of God is here! March in victory! March in victory! March in victory! For the kingdom of God is here! March in victory!
Tapos alis na. Number 7 is completion. Ibig sabihin, lahat ng pagpapagano ng day 1 hanggang day 6, mag-set ka sa trabaho, hindi mo muna ginawa ang iyong paperwork para makapunta dito kasi naniniwala ka, you will take the city. Wow. Today is the day that God is going to make the walls collapse. Amen. Walls will collapse tonight. In Jesus' name. Holy Ghost. Ito po yung araw na hindi ka ng depensa. Dahil umaatake ang kaaway. Ito ang araw na ikaw naman ang susugo. Susugo ka, aatake ka sa punta ng kaaway. Pagpunta mo sa city, ite-take, conquer mo ito, at babawiin mo lahat ng tinakaw ng kaaway. Pagkaabot na pag-abot mo na ang sitwasyon mo, na parang walls of Jericho, pinabagsak ng Diyos at pag-abot mo to. Binabawi ko ang lahat ng tinakaw ni Satanas sa buhay mo, sa pamilya mo. Kaya pag naglalakad ka mamaya, hindi ka naglalakad. Pag nag-march ka mamaya, magdala ka naman ng kaunting angas. Hindi yung maangas ka lamang pagka ngayon mo ipakita ang angas mo. Sabi mo sa katabi mo, mag-angas ka ngayon. Sino maangasan mo? Si Satanas! Ay dahil si Satanas lagi yan ang aangas sa'yo for the longest time. Pero ngayon, hindi ka naman kaya. Makakaasan mo si Satanas. Makakaakas ka sa iyo. Dahil yung pinagkatuhan nila, na isang yun, tahon, dalawang tahon, tatlong tahon, isang tahon, dalawang tahon. Walls will collapse tonight. Walls of idolatry. Immorality. Corruption in the Philippines. Walls of depression. Anxiety. Helplessness. Sa iyo at sa lahat ng mga kilala mo. Will collapse in Jesus' name. Walls of guilt and condemnation due to your past mistakes will collapse. Walls of poverty. Gusto nagkamali ako, na-scam ako. Gusto kong sabihin sa'yo, nasa wall ka lang. Pero ngayon, hindi ka na mai-scam. Bakit sa wall? Walls of sickness and disease. Known and unknown curses will collapse tonight. And walls of insecurity and self-doubt will collapse in sobrang excited po. Curious ba? Nasa celebration mode talaga ako ngayon. Pero before we march in victory, let us remember ang tatlong bagay. Una, mahalaga yung sigaw. Kung sa ating binasa, Joshua chapter 6 verse 20, they shouted all they can. Inubos na nila siguro ang lakas nila sa pagsigaw. And then suddenly the wall collapsed. Yes, amen. They shouted as loud as they could.
cup of joe. Kaya naman ay uso pa ba si Moira ngayon? Grabe yung sigaw mo! Pero ngayong araw na ito, makikita natin sa kawan. Hindi lang tayo sumisigaw sa tao. Sumisigaw tayo kasi kay Diyos. Yung mga maliliit na mga sa Batangas na ipuyaw. Ano ba yun? Mga particles ng walls, nagiging na. Alam na, kasunod! Alam na! Ang kaaway naglalagay ng kaunti-unting mga hollow blocks. Yung walls of Jericho, hindi agad yung wall. Naglagay nila ng hollow block, mataas na mataas. Hanggang sa na-realize nila, grabe, 15 meters na pala ang taas ng wall. Gusto kong malaman mo, ang kaaway naglagay ng paunti-unti na duda, takot, napangamba sa'yo, hanggang sa hindi mo na matanaw ang pangako ng Diyos. Kasi may wall. Pero, dahil sa sigaw, magsak ang napakatigas. Nakakala ng lahat, walang pwedeng gumalo sa Jericho. Hindi Jericho ang lupang pangako. Ito ang preparation for the promise. Jericho was not the promise of God. It was Canaan, Canaan. But they needed to go through an impenetrable city, ang isang city na parang hindi kayang sindakin ni naman, hindi kayang talunin ni naman, hindi masindak na kahit na gawa ng kaaway. Pero gusto ko sabihin sa iyo, ngayon, ang sindak naman ang dala namin. Dati ikaw ang sinisindak, pero ikaw, nga ngayon, ang naninindak sa gawa. Joshua chapter 6 verse 21. Una is ready a shout. Pangalawa, Joshua 6:21. They completely destroyed everything in it with their swords. Men and women, young and old, cattle, sheep, goats, and donkeys. Pangalawa na dapat mong tandaan sunod sa shout, hawakan mo na ang iyong sword. Taas ang kamay ng may sword. Oh, hallelujah! Ang sword po, hindi ginamit ng mga Israelita para sa wall. Akala nila ang mga walls ay titipakin nila ng kanilang sword. No. They just made ready their sword. Bakit? Kasi itong gagamitin nila to conquer the enemy inside the walls. Ito ay para sa kaaway. Ang pangako ay para sa problema mo. At ito yung sword. Kaya nga ang laging tawag natin, may spirit behind. Sabihin na natin, spirit behind. Spirit behind. Kapag biglang nag-iiba ang ugali ng asawa mo, wag mo siyang tagain ng sword. Sigawan mo na lang. Dahil hindi rin sigawan. Wag mo siyang tagain kasi may spirit behind. Yung asawa mo may walls, kaya nag-iiba ang ugali niyan. At dahil may walls yan, may spirit behind. Ang kalaman mo, hindi yung wall, kundi yung spirit behind. Anong gagawin mo? Ikutan mo. Kunin mo yung picture ng asawa mo. Ilagay mo sa lamesa. At agad-agad pa lang ang tulugan pa ang lahat. Inuunahan mo pa ang gising ng tandang. Iniikutan mo na ito. At pagkatapos ng isang ikot, siguro, i-apply mo yung pinag-aaral natin ngayon. Bakit mo ito applicable sa ating buhay? Dahil lahat ng nai-encounter mo ngayon, may spirit behind. That's why we are moving in the warfare
ministry, hindi natin kalaban ng gobyerno. Hindi mo kalaban si BBM, si Duterte, o sino mang leader ng gobyerno. Merong walls lang ang mga yan. Ang kalaban mo ay yung spirit behind those people. Kaya ikaw mamaya, sisigaw ka ng tagumpay sa pinakamuling ikot. At sa pagsigaw mo, didiretso ka sa upuan mo, hindi para magmarites kayo ng katabi mo o magkwentuhan, kundi gagamitin mo yung sword, the promises of God, para i-warfare and to destroy the spirit behind. Lahat ng sitwasyon na nagtutulog sa iyo ng paghihina ng pananampalataya ay may spirit behind. Ang gagawin mo lang, wasakin gamit ang iyong sword. Amen? Ano daw? Una? Pangalawa? Sword. Pangatlo? Bago may labas yung pangatlo, verse. Joshua chapter 6, verse 27. So the Lord was with Joshua, and his reputation spread throughout the land. Pangatlo, pag nagamit mo na ang sword, you will subdue. Ano ibig sabihin ng subdue? You will take the city by force. Asa ayaw nilang sa hindi, lalayas ang kahirapan. Sa ayaw nilang sa hindi, kakawa ka sa karamdaman, mawawala ang sakit karamdaman. Ang tawag ko subdue. Ang kasama ko po subdue. Pero na-conquer ko yun. Hindi, pag-usapan yun. Bakit siya sumikat? Si Joshua. Kasi nagbabagsak siya ng walls. At nasubdue na yung city. Kapatid, hindi yun ang dahilan. Ang panalo ni Joshua ay hindi tsamba. Ito'y talagang sinadya. Hindi temporary, hindi permanent victory. Hindi baka o sana all, kundi sigurado at walang palya. Amen. Ang dahilan kung bakit nasubdue at sumikat si Joshua. Balik mo sa verse. Because the Lord was with Joshua. Ano? Nasaan si Lord ngayon? Kasama natin si Lord ngayon. Sabihin mo sa kaliwat kanan mo, kasama natin si Jesus. Ang totoong nagpasikat noon ay si Lord. Hindi si Joshua. Because wala silang ibang ginawa. Ang totoong nagpabagsak ay hindi yung kung anong pagsunod lamang nila. Kundi ang Diyos na kasama nila. Ang totoong nagpabagsak. Pero ito, tandaan mo. Kaya kung binanggit na si Lord, ang dapat maparangalan, saan ka magagalak? Sa pangako lang o sa nangako? Awit chapter 37, verse 4. Habang naglalakad ka, isipin mo ito at ilagay mo sa puso mo. Sa Panginoon mo, hanapin ang kaligayahan at ibibigay niya sa iyo ang ninanais mo. Amen. I know, excited tayo. Excited tayo sa pangako. Of course, we are all excited to experience the promises of God. Pero gusto kong sabihin sa iyo, magalak ka muna sa nangako para lubos ng kagalakan mo sa pangako. Pag natuwa ka lang sa pangako, temporary yun. Matuwa ka na ang nangako sa atin ay buhay, hindi namamatay, tapat at hindi nagsisinungaling, capable to fulfill the promise dahil nakaupo pa rin siya sa trono ngayon. Ang pangako ng Diyos ay may pointer. Ito po ay pointer. The promise of God has a pointer. May tinuturo ito. Kaya ang turo ng ang pangako ng Diyos ay hindi ito. Dahil po kaya ako na binigyan ng pangako. Dahil sa pananampalataya ko lang. Dahil ako'y sumigaw lang. Dahil ginamit ko yung kanyang mga pangako. No! The promises are always pointing to Jesus. For your benefit,
pero for the glory of God. Mahalaga ang pangako, ngunit ito'y mababa ang value kumpara sa nangako. Kaya ang ipinunta talaga natin dito mga kapatid, hindi lamang yung pangako, hindi yung nangako. Mahalaga ang pangako, ngunit ito ay mababa ang value kumpara sa nangako. Ang pangako ay nangihiram lamang ng glory. Kahit gaano kayo posible ang pangako ay still not the promise keeper. We are after the keeper, not only the promise. Pupurihin ng pangako ang Panginoon. Yan ang purpose. Kaya ka magagalak sa Panginoon kasi pantay lang ang pangako at inyong pananampalataya. There is a higher level. Dahil ang pangako, laging magbibigay ng kapurihan sa Panginoon. Zechariah chapter 4 verse 6. So the angel explained that it was the following message of the Lord to Zerubbabel. Palitan mo yung Zerubbabel ng pangalan mo. Pujiyo. Sabi po ng Diyos, I am the Lord all powerful. So don't depend on your own power or strength, but on my Spirit. Message yan sa'yo ng Diyos mo. Ang tagal mong panahon, tinitik-tik mo yung words. Ginagamit mo lahat, padrino, lahat na. You are trying to break down the walls based on your own strength. Kapatid, ang kulang lang pala is to shout. Use your sword and subdue your situation. So tonight, God is going to release the Joshua anointing. I was praying, God was praying this sa amin ngayong gabi. And the Lord said, I will release unto them the Joshua anointing. Sabi ko, Lord, wow. Anong anointing yun, Panginoon? Pagiging matapang? Pagiging masunurin? Nakaready na ang kanilang mga armas, pero bakit hindi ginagamit? Matindi ang pananampalataya upang ang lahat ng words na may spirit behind na ating iikutan at iikutan na natin for 6 days at iikutan natin ulit ngayon multiple times, isisigaw mo ang tagumpay at wawasakin mo ng sword of the Spirit ang Spirit mo ngayon. You want to receive the Joshua anointing? Magpakumbaba tayo ngayon sa mga. If you feel like coming here in the front, let us come here in front. Lord, open the heavens. Kita mo po ang aming mga puso. We are ready right now to march, to shout, to use our sword, and to subdue and take control of the city. Binubuksan namin ang isipan namin, Panginoon. Kung may nakikita pa po kayo na bahid ng pagdududa, pag-aalinlangan, Lord, train our hearts upang ang matira ay ang puso mo.
Lord, you know our individual walls. You see our individual walls.
tumataas po ang rate ng suicide. Lalo sa mga kabataan. There was a post I read last time. Na-rape siya ng 3 tao. Isang estudyante. Nag-aaral. And she was about to kill herself. Pinili ka ng Diyos, hindi para wala kang pakialam. Ilan bang kabataan na magtatangka sa kanyang buhay para magpusa walang tibo ang mga pinili ng Diyos? I prayed for that child, that girl. Hindi ako nakatulog. Marami kabataan ngayon. Our next generation. Kulang ng pag-ibig. Mula sa magulang. Sa pamilya. May walls. And we are here to cry out for them. That their walls will collapse. Maraming may edad ngayon. Akalaan nila wala nang meaning ang kanilang buhay. Naghahanap ng kalinga mula sa kanilang mga anak. Dating active pero wala na ngayon. Kapatid, they have walls. They have walls of insecurities and loneliness. And it is up to us to pray and cry out to God that their walls might collapse. In Jesus' name. Lord, save this generation. Save. Lord, bigyan mo kami ng bigat. Lord, gawin mo kami yung answered prayer. Hindi lang kami yung nangihingi ng answered prayer, but make us the answered prayer of this generation. Narito kami, Panginoon. And Lord, we also cry out for our nation. Philippines is for Jesus. Philippines is a born-again nation. Philippines is the launching pad of the gospel. Philippines is the launching pad of revival. Lord, have mercy on our country. Have mercy, O God. Have mercy. Have mercy. We are not
Jose, maiiwo ka para magsawalang ibo. We are here to take our country back. At aagawin namin ang aming bansa sa kamay ni Satanas. We are ready, Lord. Aagawin namin ang aming kabataan, ang aming next generation sa amin ang bawal. Lord, we are ready to receive the Joshua anointing. Salamat, pinasal mo puso namin. At ngayon, O Diyos, tatanggap kami ng anointing na meron si Joshua. Na sa aming paglalakbay mamaya, bawat takbang ng aming paa, may bumubuhong pader. At sa ayaw nila at sa hindi, we will take our family back. We will take our city back. We will take our country back. Walang magagawa ang immorality, ang idolatry, ang corruption. Panahon na para kami na paz.
ang buhay mo. Bawiin mo ang pamilya mo. Bawiin mo ang kabuhayan mo. Bawiin mo ang aandap-andap na pananampalataya mo. Bawiin mo ang iyong mga klase. Bawiin mo ang iyong kumpanya. Bawiin mo ang bayan mo. Jesus, save us in the time of Joshua. Jesus is here with us. The Spirit of God is here with us. Kaya mga Joshua! Ano bang hinihintay natin? Akin na tayo! Lord, salamat ngayon pa lang for the walls that will collapse any moment from now. And salamat din ang Diyos for everything will be restored higit sa aming inaasahan. May mababago. Thank you, Father. We seal everything by your blood as we keep the Joshua anointing from today on forward. We bless you and we honor you. To God be the glory. Ang lahat ng mga nakahandang pumatake at iupa at isang Jewel City ay sumigaw ng malakas na. So this time, let's listen for a few announcements, a few invitations po.